I cannot say whether they will attend in the next scheduled hearing, but I required, or the panel required, that all respondents must subscribe their counter affidavit before the panel of prosecutors. Walang dumating sa mga respondent o inirereklamo sa ikalawang preliminary investigation o pagdinig sa mga reklamo kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa Department of Justice Panel of Prosecutors, naghain lang ang akusadong si Gleer Codilla ng sinumpaang salaysay bilang testigo pabor sa mga kaanak ng mga nawawalang individual. Si Codilla ay kasama sa kinasuhan sa Manila Regional Trial Court dahil sa pagkawala ng ilang sabungerong taga Rizal. Hindi na nagbigay ng detalye ang panel sa nilalaman ng affidavit ni Codilla dahil magiging bahagi ito ng kanilang desisyon. Complainant. So they would be a witness and responded at the same time, like Patidongan, di ba? Submit din siya ng affidavit niya, although he is a respondent in this case. Nagsumite rin ng ilan pang dokumento at 5 USB ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na kasama sa ebidensya ng prosekusyon. I will not anymore disclose what are the contents of the USB because that will be part of the resolution of the case of this preliminary investigation. Samantala, inilipat na sa November 3 ang susunod na pagdinig mula sa orihinal nitong schedule sa October 13. Ito ay para bigyan ng panahon ang kampo ng mga inirereklamo tulad ni Atong Ang na pag-aralan ang ebidensya bago magsumite ng counter affidavit o kontrasalaysay. Naniniwala naman ang kampo ni Ang na kakayanin nila ang ibinigay na panahon para sa kanilang kontrasalaysay. Para naman po mapagbigyan kami ng panahon, mapag-aralan ninyo ng maigi, maikonsulta namin sa mga kliyente namin, bago yung mga kliyente namin ay makapag-submit ng counter affidavit po nila sa November 3. Sa ilalim ng rules, kapag hindi makapagsusumite ng counter affidavit ay ipalalagay ng panel of prosecutors na wini-waive ang kanilang karapatan na sumagot. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.